Ayan na po. Meron pong nagpapalutang po mga kabida, no? Dito sa posibilidad na ipapa-inhibit itong apat na mga senador na tatayo bilang mga judges po mga kabida sa gagawing impeachment trial po laban po kay Vice President Sara Duterte. Ano pa? Itong sinasabi pong apat na mga senador ay kinabibilangan po ni Senador Bato de la Rosa, Robin Padilla, Bongo at maging itong si Senator Amy Marcos. Sila po ay mga obvious daw na mga allies ni Vice President Sara Duterte at kailangan ho daw nilang mag-inhibit para ho meron pong delikadesa daw mga kabida. Ano po, no? Itong paglutang po sa ideya na ipapa-inhibit po itong apat na mga senador ay sinabi po yan ni Congressman Joel Chua, ano po, isa sa mga 11 prosecutors na designate po ng House of Representatives, ano? Babasahin ko lang po mga kabida itong balita mula sa PNA, no? The Philippine News Agency, ano po. Yung kanilang headline, House Prosecutor, Senate allies may have to inhibit from VP trial. Ayan. Now, ito yung kanilang balita. Babasahin ko lang po ha. Okay. As the impeachment case against Vice President Sara Duterte moves to the Senate, one of the 11 legislators tapped as prosecutor said the inhibition of allied senators is being considered. Ayan. So, dinidiscuss pa daw nila itong possibility na ipa-inhibit itong apat na mga senador na obviously mga kaalyado daw ni Vice President Sara Duterte. Ano po? Ang sabi po dito ni Congressman Chua, he believed that some senators might even voluntarily recuse themselves out of delicadeza. Ayan. Now, medyo maraming magre-react dyan, no? Dito ho sa panukalang ito, ano, ni Congressman Joel Chua, ano po. Okay? Dahil ho, kung sinasabi po nilang obvious allied o allies sa Vice Presidente, hindi na lang po niya kukwentahin yung iba po na may mga biases din, ano? Diyan ho sa Senate. The truth and the fact na lahat po sila dyan, meron pong mga biases no? Siguro, iilan sa kanila ay obvious. Kagaya naman po ni na Senator De La Rosa, Bongo at Robin Padilla na mga kaalyado talaga, no? Ng mga Dutertes. Itong si Senator Amy Marcos po, medyo alanganin po, ano? Kasi perceived as pula-puti ito, mga kabida, no? Pero isinali pa rin doon ho sa possibility na ipapa-inhibit daw, no? Sabi po ni Congressman Joel Chua, ano po, no? Yung mga pro-admin senators pala, bakit hindi naman po o walang panukala po na ipapa-inhibit po ito, no? Kung ang kanilang pakay po mga kabida is fair trial, delicadeza, di ba? Alam naman po natin may mga anti-Duterte dyan, ano? Na mga senador. Like for example, ito pong si Senator Risa Ontiveros, obviously, anti-Duterte yan, ano? Di ba? So, dapat kabilang siya doon ho sa possibility o possible senators na ipapa-inhibit po. Meron po akong babasahin sa inyo, ano po, no? Ito po ay naging pahayag po ni dating Senador Kiko Pangilinan, ano? At itong kanyang sinabi, isang article po ito, ano po, no? Ay mababasa po natin ito mga kabida sa website mismo ng Senate, ano? senate.gov.ph. Okay? Itong kanyang sinabi po mga kabida, ay nasabi po niya ito during the impeachment trial of former Chief Justice Renato Corona, ano po, na? May ganito ding mga calls na inhibition, ano po. Ito, ang titulo po nito mga kabida, dito sa article na ito, ay Panghilinan on calls to inhibit from the impeachment proceedings of Chief Justice Renato Corona. Ayan. Babasahin ko lang po para malaman po natin kung possible ba yon, pwede ba yon, ano? Yung ideya na ipapa-inhibit yung apat na mga possible judges po dyan ho sa impeachment court. Okay? Ito po ang pagkasabi mga kabida. The impeachment trial is a political proceeding and not a judicial proceeding.
rules on inhibition that apply to our court system do not apply to a political trial. Malinaw yan, ha? There are as many senators who have been critical of the Corona court decisions as they have been defenders. Okay? Malinaw yon. If the rules of inhibition are strictly adhered to in a political proceeding, then all of the political positions taken by all the senator judges could be made basis of inhibition, and there will be no one left to try the respondents. Diba? Kung i-strictly implement natin itong inhibition rules, okay, dito ho sa political proceeding na ito, walang matitira dyan mga kabida na mga senador o judge po, okay, sa impeachment court. Kasi lahat po sila dyan, meron pong mga biases. Okay? Obviously, ang iba tahimik, yung iba, papetex-petex, di ba? Pero definitely, silang lahat meron pong mga biases. Now, kung pagbabatayan po natin yung mga biases na yan, kung we will strictly or they will strictly implement the rules on inhibition, wala hong matitira sa kanila. Di ba? So since medyo liberal ito hong political proceeding na ito, hinayaan po nila yung mga mambabatas po mga kabida kung ano po yung kanilang personal na paniniwala at stand dito ho sa impeachment. Okay? Lalong-lalo na po ngayon, ano? Maybe, kung ano yung rules na in-apply po during the Corona impeachment, possibly, ito po yung rules na i-apply po dito ho sa Duterte impeachment. Ano po? So, hindi po pwede na ipapa-inhibit po ninyo, ano? Ipapa-inhibit po ni Congressman Chua po itong mga senador na perceived as Duterte allies, ano? Kasi karapatan po nilang dinggin yung panig po ni Senador o ni Vice President Sara Duterte, ano? Hindi ho ito katulad ng judicial proceeding po mga kabida na yung judge pwede ho nating hilingin na ipa-inhibit kung nakikita po nating bias po ito, ano? Sa kanya hong pag-handle doon ho sa pagdinig ho sa korte, ano? Pero ito, political po ito. Political po ito. So natural, may mga biases talaga. Normal na may mga biases po. Okay? Kaya nga siguro, hindi alam ni Congressman Chua po ito, ano? Palibhasa po ay first-timer o first-term congressman pa po ito. At wala pa pong karanasan po mga kabida sa mga ganitong klaseng proceeding, no? Impeachment proceeding, ano po. Kaya nasabi po niya ito, ano? Pero bago sana siya magsalita, no? Dapat alamin niya. Mag-aral muna siya, no? Naturingang abogado pero hindi niya alam itong rules na ito, no? Na ginamit po during Renato Corona impeachment po mga kabida, no? Bago sila magsalita, dapat mag-aral muna para wala hong pwedeng kumontra po sa kanila, no? Kung sa kanilang mga sinasabi po. Okay? Now, ito malabo po. Sa tingin ko po, malabo po ito. At saka itong apat na sinasabi po nilang perceived as Duterte allies. Kung tatanungin natin po sila, ni isa siguro sa kanila hindi ho mag-i-inhibit, ano? Wala hong pakialam kung anong magiging perception po ng tao, ano, sa kanila. Diba? Basta ang importante doon, kung ano yung pinaniniwalaan po nila at saan po sila panig, doon po sila, ano po, no? Wala hong pakialam. Hindi dapat pakialaman yan. Kasi meron naman pong kalyado yung administrasyon Yung mga senador dyan, marami dyan Mas marami pa siguro yung mga kalyado dyan kumpara doon sa kalyado po ni VP Sara, no? Yung obvious na kalyado ni VP Sara, 4 lang po. Actually, 3 lang Yung isa, hindi pa natin batid kung totoong kalyado ni VP Sara yun, no? Itong si Senador Amy Marcos. Pero iba dyan, halata naman po na maka-administrasyon Di ba? Maka-administrasyon. So, dapat,
kung hihiling man po sila ng inhibition, dapat pati yung mga kaalyado po ng administrasyon. Ang resulta dyan, ang ending dyan po mga kabida, walang matitira po sa kanila. So, ang ending, wala pong impeachment trial. Diba? Walang pong impeachment trial po. So, yan lang po. Para ho sa inyong mga opinion po mga kabida, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please do subscribe. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po.